Hello po, good day po sa ating lahat. So, ito po yung VIP mode natin na kung saan bago na yung connection natin sa lahat ng nakaabot or nakapag-avail nito. So, ito guys, tawag dito. Ang connection natin is through direct cable na siya. So, yung mismong charger na Type-C, yun na yung pinaka-communication niya papunta sa ESP32 sa likod. So, ito yung likod niya guys. Yan. So, mas better na to kaysa sa Wi-Fi guys. Gawa ng mas mabilis ang crediting niya, mas stable, and mas smooth. So, ito guys, naka-direct cable tayo, pero merong battery protection pa rin. Ayan. So, ito guys, meron tayong dalawang mode. Also pala, remind ko lang, naka HyperOS tayo. Hindi ko ma-modify yung, or hindi ko ma-disable yan guys. Explain ko lang Sir Mama, regarding po yan is, lumalabas po talaga yan ha. Hindi ko kasi ma-modify yung system ni Redmi kasi secure yung HyperOS niya. So, okay lang naman po lumalabas yan. Tolerable naman po. Hindi kasi natin matanggal. Pero stable ang charging yan. Hindi siya yung fake charging na pawala-wala yan. Stable naman siya. Lalabas-labas lang yun. Gawa ng, ang reason nun is yung splitter. Yan, lumalabas siya. Pero stable yung connection. Yung splitter na ginamit natin. Kasi yung splitter, meron siyang pang data at pang charging. Kailangan natin kasi yon. Pero pag naka-direct charging naman yan, stable yan. Pero, ito is, nagkakaroon lang ng miscommunication between sa pagbasa niya ng charging. Pero, stable yung charge nun guys. About sa ano lang yan, communication. So, hindi nakaka-apekto about charging. Ito lang, medyo lumalabas-labas lang siya. So, hindi natin yan maiwasan, no? So, yun lang ang remind ko guys. Baka magtaka kayo bakit labas ng labas yun. Safe po yan. Wala pong problema. Okay? So, ngayon meron tayong dalawang mode. So, full demo na po tayo. Yan. Nag-ano pa ako dito. May patapos ng time. Which one? Ito. Medyo maingay lang. So, yan. So, dito meron tayong dalawang mode. Yan. Kaya nag-lock na siya. Mode 1 is accessible lahat. So, as admin, nandito kayo naka-exit. Dito pwede kayong mag-uninstall nung press nyo lang. Or pwede kayong mag-install gamit ang Play Store. Maglagin lang kayo ng temporary Gmail. Kahit ano, kahit personal Gmail nyo. Kasi, ang mahalaga is, dun sa apps is tatanggalin nyo yun. Or, i-on nyo yung remove Google account. Para for next user is matatanggal yung mga Gmail dyan. No? So, ito yung normal mode. Na kung saan, na-access mo lahat. Settings, Wi-Fi, etc. Yan. So, meron tong 30 games na pre-installed. Yan. So, ito guys, madami akong games na nilagay. Then, merong PPSP games. Ito guys. Yan. Diyan ko nakita na. Okay. So, load out lang natin. So, click nyo lang yan. Dito guys, click nyo lang yung use this folder. Allow. Then, lalabas na yung mga games dito. So, lakihan lang natin. Yan. Ito yung mga PPSP games natin. So, medyo matataas yung give nito guys. So, pwede kayong magbawas dito kung if ever napupuno na yung storage or mag-uninstall. So, yung PPSP game dito naman siya makikita, file manager. Hanapin nyo dito yung podcast. Then, PPSP games at games. So, if ever na napo-full storage na guys, syempre nagda-download yung mga asset file ng mga online games, pwede kayong magbawas dito. Kasi may mabibigat talaga tong PPSP games, no? Pwede kayong mag-delete dyan ito. Kagaya ito, 1.75 GB. Ganun. So, yan. So, yun yung normal mode. Na-access mo lahat. Pwede kang magtanggal. Ngayon, doon na tayo sa ano. For example, nalagay nyo na yung gusto nyong apps or nag-additional kayo ng apps. Okay na lahat. So, pwede nyo na siyang i-lock into rental mode. So, bago nyo ilabas yan or gamitin ng bata, dapat i-lock nyo muna siya. Kasi ngayon, nasa normal mode siya. Pwede nilang ma-access lahat, ma-delete kung ano-ano. So, sa pag-transfer ng Switch 2, punta lang kayo sa apps natin na JTech Bendo. Yan. So dito, as you can see, meron pa yung home and recent tsaka home. So dapat mawala yan, no? Then dito guys, pag ganyan nagre-red lang siya, normal lang yan. Ang gawin nyo guys, pag kunyari matagal na red yan, disconnection, i-press nyo lang yung RE para mag-refresh yan na magre-rebind siya. So yan, okay na siya, no? So ito kasi ang purpose ito is pang reconnect. Yan. Para mag-match yung bendo. Okay, so next, ilalak na natin siya. So, gagawin ko na siyang rental. So, itap nyo to ng 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, lalabas yung admin panel natin. So, dito, ang default nito guys is, at JTech, ay, mali nalagay ko. At
JTech. Ito yung default guys. Default, sorry. Ano ba yan? Yan, ito yung default. Pero dahil kung order yan galing sa akin, pinapalitan ko yan ng password na 1 para madali lang i-login. So palitan nyo na lang yan mamaya na. So click ko lang yan, then login. Then makakapasok na tayo sa admin. So dito merong sales overview. Pwede nyo i-reset yan. Reset today. Then reset total. Yan. Ito pang ano lang, ito pang monitor lang naman. So click nyo yung tatlong dash. So dito meron tayong mga iba't ibang menu. So andito yung sales, profile, coin timer, LCD, sound setting, charging profile, and power control. Ito yung mga bago guys na napakaganda. Mamaya papakita natin yan. Paano siya nagpa-function. So dito muna tayo sa profile. Sa profile, pwede nyo baguhin yung logo ito. So, ang gawin nyo lang is maglagay kayo ng picture dito sa tablet na to. Then, change logo. Yan. So dito, lalabas naman na yung picture na yun once na nasave nyo sa mismong tablet. Then, select nyo lang yan. Then, magbabago na to dapat. Then, same thing dito sa idle mode background. Yan. Isa-select mo lang din yung picture. So, yan. Nagbaback siya every time na matagal nang nandun. Then, balik lang ulit tayo doon. Then, next dito guys, pwede kayo mag-add ng video. So, around 10 seconds, much better. Maglo-loop naman yun guys, no? So, pwedeng video, pwedeng tanggalin din. So, dito, yung business name nyo, contact number, then Facebook page. I-modify nyo na lang yun guys. After yung ma-modify, click nyo yung profile, save profile settings. Next, dito tayo sa coin timer. So, sa coin timer guys, pwede kayo mag-set. So, setable yung piso natin, 5, 10, tsaka 20. So, dito pwede kayo maglagay ng hours or minutes lang. So, dyan nyo palitan yung value, no? Yan. Then, save nyo yung timer settings pag natapos nyo yung i-modify. So, dito tayo sa LCD display. So, para saan to? Ito guys, pwede tayo maglagay ng branding name. Ito. Yan. So, dito, ano natin? Sabihin natin JTech Support. Ayan. So, JTech Support, click. Kung mapapansin nyo, JTech Shop yung nandyan na. Yan. Papalitan natin siya. Click natin yung save. Yan. JTech Support na yung lumabas. Ngayon, meron kang option dito. Ito kasi guys, ang by default natin is 16:2 to. Kaya nakaset na yun, huwag nyo nang baguhin. Meron kasi mas malaking LCD. So dito yung running title guys. Yan. Pag tinurn off ko to, hindi nagagalaw yung text. Yan. Steady na lang yung ating branding name. Pero pag gusto mo yung gumagalaw, click mo lang yung, itaggle on mo lang yan. Yan. Gagalaw na siya. Yan. Okay. Next. Dito tayo sa sound settings. Ito guys, huwag nyo nang galawin to. Yan, huwag nyo nang galawin yan guys. Naka-turn off talaga yan by default. Ang dapat naka-on lang dito is yung buzzer. Yan. So ito, huwag nyo nang pansinin to. About disconnection lang to. Yan. So dito, next tayo, charging profile guys. Ito yung mga importante guys. Charging profile. Na kung saan, nakaset naman na to pag binili yun sa akin sa battery percentage. Ito yung dapat na nakaset guys. Kasi kahit iwan mo to ng 24/7 na nasa labas, basta nakasaksak yung bendo machine, hindi to malolobat. Automatic kasi yan mag-charge. Start, pag ang battery level ng tablet mo is umabot ng 40%, automatic yun, i-on nyo yung charging. Then, pag na-reach out niya yung 90%, automatic yan guys. Wala kang gagalawin, mag-i-stop yung charging niya. Para walang battery drain, then overcharge. No? So, ito nakaset na yan, huwag nyo na lang baguhin. No? So, next dito tayo sa power control. Mamaya, i-demo natin to. Power control. So, dito guys, ito, wag nyo muna itong gamitin kasi under prototype pa lang to. Ito guys, pero pwede, hindi ko lang na-test to eh. Pero sa akin, wag nyo munang gamitin. Wag nyo munang i-on kasi under, may, ano pa to, develop pa. Pero ito, pwede na tong reboot tablet. Or shutdown. Hindi ko napalitan yung text. Pero shutdown to guys ang kagandahan nito guys, pag nakalak yung tablet, so hindi na kayo mag-exit ng chaos or magbabalik sa normal mode 1 para i-shutdown yung tablet. Ito pwede na directly. Click nyo lang to, shutdown, tapos yes, shutdown. In 3 seconds, lalabas yung dialog nyo na pwede nyo na i-shutdown. Yan, so pwede nyo nang i-shutdown or i-reboot. So mas mabilis guys kaysa yung dati. So ito kasi wala pa sa WLAN mode. So pang VIP lang talaga to. Yan, so yung kagandahan nito, mas mabilis natin i-shutdown yung tablet. Next, dito tayo sa settings, yung pinakalas. So dito pwede kayong magpalit ng password, update nyo lang to, pwede nyo i-show. Yan. Next dito guys, ginagamit tong session control, reset user time pag merong time si client, then pag emergency na gusto nyo mag-exit. No? Then ito guys, itong apps pala natin is pwede siya for power cut mode. Like, kung ang build nyo is Alan, pwedeng i-on to. Pero dahil bumili kayo ng set sa akin,
naka ESP32 tayo, wag nyo i-on yan. No? Then, ito yung connection mode natin. Yung naka-toggle on dapat to. Ito yung USB. Then, ito guys, meron tayong protection sa anti-porno. So, hindi sila makakasag-search ng mga bastos sa Google. Na, pag naka-on to. Next, yung chaos mode. So, ngayon, naka-turn off pa to kasi hindi pa natin nilalak. So, maya ilalak na natin to para for rental. In-explain ko muna sa inyo about step by step. So, dito guys, ito yung overlay. So, ang nangyayari dito, pag natapos yung time ni client, so meron pa siyang additional 20 or pwede nyo palitan yan ng 10, 20, 30, 40, 50 seconds para magkaroon ng enough time si client na maghulog. Para hindi ma-close agad yung mga games na nilalaro nila. Kasi once na natapos yung time, pag wala ito, automatic maglalak yun, magko-close na lahat ng games. No? So, ayan. So, itong floating insert coin, wag nyo munang i-turn on to kasi under prototype pa din to. Ito yung pang centralize. Then dito, wala lang yung navigation. Ito guys, automatic naman itong naka-on sa atin. Ito kasi yung nagko-control doon sa power off, doon sa power control. Itong background limit, okay na yan, huwag yun nang baguhin. Kumbaga, iwasan niya lang na madaming running background. No? Then dito yung charging disconnect, pwede yun naman yan, pero better na wag na lang. Kasi pag tinanggal yung charger, mag-alarm. Pero okay lang din naman. Pero yan, turn off nyo na lang much better. So dito, ito guys yung mga whitelisted apps. Ano yung whitelisted apps? At dito ito lahat yung mga makikita nila sa launcher natin. Once na meron na silang time. So pwede kayong mag-delete. Pag mag-add naman kayo, make sure na naka-off muna yung saan na yan? Ito, make sure na naka-off muna yung chaos na yan before kayo mag-add dito. Kasi hindi nyo makiklik itong add whitelist pag naka-on yun. No? So dahil naka-off naman yung chaos natin, so pwede tayo mag-add. Yan. So dito pwede nyo i-select yung gusto nyo i-add. So ayan, may check naman siya. Yan. So ma-add yan. No. So for now, okay na sa akin yan. Dito, ano yung app data cleaner? So ito yung sasabi na lang deep freeze. So once na nag-select ako dito, like, kunwari, Chrome. Kasi ito naman yung commonly na sineselect. Chrome, ganun. Hindi ko kasi suggestion na i-select nyo sa app data cleaner yung mga ML, mga COD, PUBG, yung mga merong asset files. Gawa ng clear data kasi nangyayari yan, yung deep freeze niya. Na kung saan, pag natapos yung time ni client, i-clear data yun. So, for next user, magre-redownload yun ng asset files. Okay? So, dito naman meron tayong cleaning duration. So, ito yung time niya para i-cleaning yung mga nakaselect dito at linisin yung mga naka-open pa na games. So, importante din to guys. Then dito guys, file cleaner. Itong kagandahan nito guys, once na nagda-download si client sa Chrome, so, pag natapos yung time niya, automatic, kung anong naka-check dito, yan, download features mo, BDSIM, i-delete niya yung mga files doon. So, for next user, wala nang download doon. Kumbaga, at naiwasan din mapuno yung ating tablet. So, yan. So, ngayon, pwede nating i-lock. So, for example, okay na ako dito, ilalak na natin siya. Yan, so, i-on lang muna natin yung launcher muna. On natin yung chaos. Mapapansin nyo dito na wala na yung home tsaka recent. So, back na lang may iwan dyan. Andito na part. Di lang siya visible. Yan. So, hindi na yan mababypass. Hindi makikita yung Wi-Fi scan, QR code. Hindi makikita. Hindi ma-access yung tawag dito, yung mismong settings. So, dito guys, pwede nyo pindutin to kung gusto nyo i-adjust yung volume. Yan. So, insert tayo ng coin. Yan. So, sa pag-insert ng coin, pwedeng directly na or mag-i-click nyo yan. So, kung hindi tinanggap guys, i-click nyo yung insert coin. Pwede namang directly. Kagaya niya, hindi in-accept. I-click natin tong insert coin. Pwede ka nang maghulog ng piso. Lima. Yan. Then, done paying. Warning, 1 minute remain. Yan. So, pwede na sila maglaro. Kung ano lang yung nakaselect doon sa white app list natin, yun lang makikita nila dito. Hindi na yan mahu-home. Hindi nila yan mag-bypass. Ayan. So, secured to. So, adjust volume. Kung gusto nyo i-adjust yung volume. So, dito brightness din guys. Meron tayong brightness. Kung gusto nyo babaan, didilim siya ng konti. Then, pag gusto nyo maliwanag. Then, ito guys, kunyari may time pa si client at gusto nyo emergency exit, punta lang kayo sa apps. Ito yung hanapin nyo guys pag mag-exit. Emergency exit. Mayroong pang time. Login kayo. Yun yung gamit ng session control guys. Login. Yan. Then, punta kayo sa settings. Dito, i-click yung reset user time. Dito kasi hindi nyo mataturn off 10 yan. seconds remaining. Please save Yan, your reset work. user time.
Yan, matatanggal na yung time. So, yun yung unang kailangan nyo gawin pag hindi nyo ma-turn off yung chaos. Either meron pang time yan, no? Ngayon, dito pag bumalik tayo sa settings, as you can see, pwede nang itoggle off yung chaos kasi natanggal na yung time. So, turn off yan. Then, para makapag-exit tayo, makabalik tayo sa mode 1, i-turn off lang natin yung default launcher. Then, kusa na yung mag-i-exit yung ating apps. So, ayan na, nasa mode 1 na tayo. Pwede na tayo mag-uninstall, pwede na tayong mag-download ng games sa Play Store, ma-access yung settings, yung Wi-Fi, ganun. So, ganun lang ulit guys. Pag gusto nyo i-lock na, buksan nyo lang yung JTech support. Then, i-turn on nyo yung chaos. Make sure na naka-green dot yung ano guys ha. Yan, balik lang kayo dyan. Turn on nyo na yung chaos. Yan, default launcher muna. Then yung chaos. Ayan, so mawawala na yung home. So, naka-rental mode na ulit siya. So, ganun lang guys. So, hopefully na-intindihan nyo yung ating full demo. And pag meron kayong additional question, message nyo lang ako sa aking Facebook account. Active naman po ako doon. So, thank you guys for trusting JTech Support. Goodbye!